Sa video ito ay unang beses nating papalitan ang fuel filter nitong Honda Click version 3. Tuwing kailan nga ba ang pinaka-ideal at recommended na odo ng pagpapalit nito? Ano nga ba yung dahilan kung bakit kailangan nating regular na napapalitan ito? At kung paano yung proseso ng pagdi-DIY ng pagpapalit nito? Magandang hapon sa inyo, Moto Arc here. So welcome po sa episode 1 ng series po natin kung saan PPMS po natin yung Click version 3 na to. Ngayong paparating na po siya sa 15 kilometers odo. So para may idea rin kayo kung ano yung mga kailangan nating i-check or i-PMS pag paparating na or malapit na tayo sa 15k odo or eksaktong 15k odo na po tayo. At isa nga itong fuel filter sa dapat nating palitan kung aabot na po tayo sa 15k odo. So actually dito rin kayo magkaka-idea kung kailan nga ba yung unang palit nyo ng fuel filter, dahil unang beses pa lang natin papalitan yung fuel filter na to at stock pa po yung nakalagay dito sa kanyang tank. So may kita po natin dyan kung medyo malinis pa ba or medyo marumi na siya sa 13,000 kilometers odo ng motor na to. So ito mabilisan lang to guys, may video na tayo sa version 2 tsaka sa Click 160. Pero sa version 3, first time po natin gagawin to. So kung gusto yung magka-idea sa pagdi-DIY palit nito, ayan, panoorin nyo lang itong video natin. So basically yung fuel filter is nandito nga po sa tanke. Yan po yung nagfi-filter ng gas dito sa loob. So mamaya bubuksan po natin yan. So kung yung air filter yung nag-filter ng hangin, nagsasala ng hangin, yung fuel filter naman po yung nagsasala ng gasolina. So sa katagalan ng panahon, dumudumi po talaga yung fuel filter natin dyan. Lalo na iba't ibang gas po yung dumadaloy dito sa loob ng tangke po natin. Lalo na kung debote pa yung lagi natin pinapagas dyan, mas prone siya or mas mabilis dumumi. Pero kung sa Big 3 tayo, Shell, Petron, Caltex, mapapatagal po yung pagpapalit natin dito dahil medyo malinis yun. Pero yun, syempre hindi maiwasan na paiba-iba po tayo ng gas station. Tulad na lang dito sa kapatid ko, paiba-ibang gas station yung pinagpapagasan niya. Pero hindi naman siya madalas magdebote. Siguro for emergency lang nagdedebote. Pero yun, 13k odo, check natin kung malinis pa sa kanya. So bali yung binili natin na fuel filter guys, pang Click version 3. Itong pang version 3, pwede siya sa Click 160. Pero hindi siya pwede sa pang version 2 na Click 125 at 150 dahil iba yung uso ng pang version 3. Also, pwede rin to sa pang version 4. So yung version 3, version 4, Click 160. Same po sila ng mga fuel filter, pero yung mga pang version 2, version 1, iba po yung nozzle nila. So, kailangan specific po na fuel filter yung bilhin nyo. So, ito nabili po natin siya sa kasa guys. Ayan, dito siya nakalagay, naka-secure, naka-plastic. Ito yung code niya guys. Ito yung presyo niya. Medyo may kamahalan lang talaga kapag genuine Honda. Pero, nakakasigurado naman tayo sa quality. So, ito binili ko siya sa kasa. Pero, kung gusto yung bumili online, lalagay ko yung link sa description kung saan kayo makakabili. Sa online na legit na genuine Honda parts. So yun yung presyo niya guys, 788. Tapos bumili na rin tayo ng o-ring. Yung o-ring na to para yan dun sa ibabaw, yung isa sa ibabaw ng fuel tank. Tapos ito naman pampasikip dun sa fuel pump. Medyo bilugan to. Ito yung lumalambot kapag nabasa ng gasolina. So bumili na tayo para nang sa ganun secure po at hindi po magkaroon ng leak, kasi ingatan po natin magkaroon ng leak para hindi po tumutulo yung gasolina natin. Medyo komplikado yun guys, so tuturo ko mamaya. So yan yung mga presyo nila guys, 140 itong bilog, tapos itong sa taas ng fuel tank natin is 41. Dalawang o-ring yan. Minsan nabibili to na set na, tapos may mura nito. Kung gusto makabili ng mura, lalagay ko rin yung link sa description. Pero ito sa fuel filter, mas okay, bilhin nyo yung genuine kasi pang matagalan, hindi degraded yung quality. Bumili na rin ako ng spark plug. So nabangan nyo yung video natin, check natin yung spark plug nitong version 3. Kasama kasi yan sa 15k PMS nito. So yan, base sa manual natin, wala po yung fuel filter dito guys, kahit hagilapin nyo. Kung kaya naman based sa experience yung sasabihin kong sa inyo, or kung anong odo yung kailangang pagpapalit natin. Pero ito yung deciding point natin pag nakita nyo yung fuel filter sa loob. So syempre para matanggal or mahagilap natin fuel filter, kailangan po natin tanggalin itong upuan po natin, itong compartment, pati ito, para mahagilap po yung fuel tank po natin, which is nandun nakalagay yung fuel filter. So halos same lang naman yung tornilyuhan sa version 2, version 3, tas I assume sa version 4 halos same lang din. Merong apat dito, gamit lang kay Philips, 1, 2,
3, 4. Tapos dito sa compartment, 10mm socket gamit kayo dyan. Tapos meron dalawa dito kabilaan para matanggal to. Tapos baklasado na itong upuan, compartment, itong fairings na to, pati itong cover na to. Para matanggal yung upuan, lusot nyo lang to pababa, ayan, pindutin nyo lang or flash nyo, tapos itong wire, yan, clip nyo yan, tapos tanggal na itong upuan natin. So yan, baklasado na yung natanggal natin, compartment, upuan, cover, itong front cover. So yan, makagilap na natin itong fuel pump na medyo malikabok. So lilinisin muna natin yan, kailangan kasi natin buksan yung mga tornilyo, so para hindi makapasok yung alikabok pag binuksan natin yan. Kailangan natin linisan. So linisan ko lang guys, degreaser at saka tubig. So yan, safe naman basain yan kasi naka-intact naman. Nakikita nyo, nalinis na natin. So punasan lang natin para matuyo at walang pumasok na tubig mamaya. So next step, tanggalin po natin itong hose natin papunta doon sa fuel injector po natin. Angat lang po natin itong kulay blue. And sa click V2, V3, 125, ganito lang yan. Ayan, tanggal agad. Tapos pindutin lang natin to para matanggal itong sensor dito sa fuel pump natin. Pindot, tapos hugutin natin. So yan, tanggal na. So yan, pagkita ko lang sa inyo kung saan pa diretso yung fuel hose natin. Kung makikita nyo, diretso po yan. And tago lang muna natin. Diretso po yan papunta dito sa fuel injector. Sa mga nagtatanong kung paano linisin yung fuel injector or i-maintain, pinaka-first step po natin, kailangan malinis yung fuel filter natin kasi doon diretso sa fuel injector para hindi mabarado. Ngayon, yung ginagawa dito sa fuel injector, kapag medyo defective na, ultrasonic, which is wala tayo guys. So base sa XP natin, basta naaalagaan yung fuel filter natin, safe na safe yung fuel injector. At saka hindi naman po talaga mini-maintenance yan kasi napakaliit lang talaga ng butas niyan. So prone na mas masira yan kapag nilinisan po natin. Kaya naman siguraduhin lang natin malinis palagi yung fuel filter natin para walang aberya dito sa fuel line system natin. Kung di ko pa pala nababanggit, yung fuel pump natin, ito yung nagpapump ng gasolina mula sa fuel tank palabas papunta dito sa nguso, papunta doon sa fuel injector natin at sa makina po natin. So nakadugtong po dito sa fuel pump yung ating mga fuel filter. So para mahugot yon, kailangan natin tanggalin tong fuel pump natin. Meron ditong 10mm, gamit lang tayo ng socket wrench, tanggalin natin itong 4. Guys, unang bukas lang din nito, kung kaya naman makikita natin yung status nitong loob nitong gas tank ng kapatid ko, itong version 3 nya. Baklasado na. Yun, baklasado na. Tapos matatanggal na po natin itong guide po niya. Ayan, so dito sa guide, pwede magkabaliktaran itong dalawa. Ayan, pwede magkabaliktaran yun. Huwag lang mabaliktad na ganyan. So yan, tabi lang natin to guys. Mamaya babalik natin yan. So dito sa fuel pump natin, may tamang procedure para matanggal po natin siya. So medyo komplikado lang to at pag nagkamali kayo, pwedeng magkaroon ng depekto yung fuel pump nyo. Pwedeng may part na maputol or masira. Kung kaya naman, tandaan nyo po yung gagawin po natin. So kailangan lang po natin iangat muna. Also ingatan nyo tong nozzle. Baka yan yung maputol nyo. So dito sa part na to, medyo matibay yan. Angat nyo siya. Tapos dito sa dulo, iangat nyo siya. Ayan, kahit dalawang kamay, kabilaan. Yun, pag narinig nyo yan, ibig sabihin, natanggal na po. Or bumulwak na po. Itong o-ring nya guys. Ayan o. Ito yung o-ring na papalitan natin. Ito, actually, isang gamitan lang to kasi pag tinanggal na natin yung fuel pump natin, mababasa siya ng gasolina, tapos mag-expand siya at mahirap nang ibalik. Ito, pwede natin gamitin ng paulit-ulit. Pero tayo, bumili na tayo ng tig-isa. Isang o-ring para do sa fuel pump, tapos isang dash seal para dito sa taas. Ito, hindi naman maselan. Itong sa ilalim lang yung maselan guys. Sa pagtatanggal, tignan nyo yung uso. Ito yung default na posisyon niya. Iangat nyo siya guys. Tapos, ililiko nyo siya pag ganyan. And may tamang posisyon lang. And ganyan. Una, angat. Tapos, ikot. Pag ganyan. Inikot ko lang ng konti. Tapos, makikita nyo tong part na to. Angat lang natin yung o-ring. Itong part na to, susungkitin nyo siya ng kamay. Ayan o, para lumabas. And minsan nagpapakuha siya. Nakikita ko na yung fuel filter.
Tapos, tignan yung posisyon ng fuel filter natin. Ikot ko siya habang inaangat. Ikot natin. Ayan. Dapat hindi kayo malito dyan guys. Tsaka tansyahin nyo lang. Makikita nyo rin. Ayan. Tapos, liko ulit dito. Angat. Tapos, dahan-dahan lang kasi may floater pa. So, yun. More on tansyahan lang siya. Tapos, kiramdaman nyo lang kung saang part siya tatama or lalabas. At ito na po yung fuel filter natin. Kung makikita nyo naman, medyo marumi na siya guys. Ayun sa 13K Odo. Kung ikukumpara po natin siya dito sa bago, ang layo. Kasi puting puti. So ito guys, ang reason ng pagdumi niyan ay dahil sa dumi ng gasolina. Hindi dahil sa gasolina mismo. Kasi kung malinis yung gasolina po natin is hindi po ganyan yung kulay niyan. Medyo light siya kung malinis yung gasolina. Pero pag ganyan parang maitim na siya guys. Marumi na kasi ito yung default na kulay niyan. Kulay puti. Kung hindi man siya light yellow, kulay puti yung kulay niyan. Kaya naman sa 13K Odo, pwede nyo siyang palitan guys. Or mas mababa pa doon. Pwedeng 12K Odo. Pero wag lang bababa sa 10K Odo kasi sobrang bata pa. Lalo na bago pa yung motor. So yan, para may lagay po natin yung bago, syempre tatanggalin po natin itong luma. So napaka-basic lang naman tanggalin yan guys. Kung makikita nyo itong part na to, yan sa ilalim. May dalawang parang hook dyan. So kailangan nyo lang ito iluwagan. Ito papunta doon. Ayan, kung makikita nyo lumuluwag siya. Tapos yung isa naman, ganun din. Papunta dito sa atin. Ayan, no? Papalapit. Tapos pag nahugot nyo na yung dalawang yan, ayan, matatanggal na po itong fuel filter. So nahirapan lang ako dito sa paloob na part. Ayun o, ikutin lang pala natin siya guys. Ayan, ikot, angat. Pero yun, kailangan yung luwagan. Itong part na to, ayan o, bagayan yung hook niya na umiipit dito. Kung makikita nyo may o-ring siya guys na naiwan at nawala yun dito. So itong o-ring papalitan natin kasi yung bago natin, meron na rin siyang kasama. Ayan, buti na lang nakita ko kasi ang liit niya, bunti ka na maiwan sa plastic. So yan, lagay lang natin dito sa loob. Tapos tanggalin natin tong luma. Medyo nag-fade na. Itong bago, itim na itim pa. Gamit lang ako ng matulis para ma-hold ko yan. Ayan, natanggal na. Ayan, eto siya guys. So ito din na natin gagamitin yan. May bago na tayo. So dito naman guys, yung pagkatanggal natin, kung matatandaan nyo yung posisyon, ganyan siya, di ba? Tusok natin. Tapos ganyan. Ganyan yung posisyon yan, nilak ko ulit. Naka-align po itong fuel filter natin dito sa buntot ng ating fuel pump. So ganyan din dapat natin siya ilalagay para wala maging problema tsaka hindi sumayad. Kasi baka naman mailagay nyo ng ganito. May ilalagay kasi natin ng ganyan yan eh. Ayan, hindi dapat ganyan guys. Baka malito kayo. So yun. Dito naman, ganun din natin siya ilalagay. So yung kinuha yung o-ring dito guys, pinasok ko dito kasi mahirapan tayo pag nandito na siya sa fuel filter. So kagaya ng pagkahugot natin, nandito na siya. So ganyan din gagawin natin. So sa pagpasok kaya no, di naman kayo malilito dyan, nandito yung uso, tapos i-align nyo dito. Pero tatabingin nyo muna ng konti para maikot nyo. Ayan, tapos i-swak nyo lang dito sa butas. Tapos iikutin po natin siya clockwise. Ganyang portion, ganyang orientation. Ayan. Yun, swak na. So yung pinagkaiba nitong pang click version 3, version 4, click 160 na fuel filter, tulad nito, is iba yung uso nila. Iba yung uso dito. Kung kaya naman hindi nyo mapipilit or masaswak to sa mga click 125 version 2 or 150 version 2 tsaka sa version 1. So iba yung pang version 3, version 4, click 160. Ito yon. Tapos iba yung sa click 125 version 2, 125 at 150 at version 1. Tandaan nyo yan guys. Tapos ito, ayun, kumpara natin siya, itong o-ring natin, doon sa bago natin. Ito yung luma natin, tapos ito yung bago natin. So may kamahalan din siya, no? Pag genuine may kamahalan, pero ano naman siya, all goods. Tatagal talaga siya sa ating mga motor. So yan, kung makikita nyo yung difference, hindi pa naman nata nagbanat itong luma, no? Ayan, medyo malaki yung circumference, or same lang ata. Pero parang mas malaki to ng konti itong luma. Ito yung bago natin eh. So yun, pag bago pa, medyo masikip pa yan. At wag natin agad itatapak dito para hindi mabasa ng gasolina. So yung ginagawa ko dyan, pasok ko muna dito guys. Pasok muna natin siya dyan. Ayun yung bago natin. Tapos itong luma rin na andito, oil seal natin dito. Oil seal or dust seal ba yan? Dust seal siguro, more on dust seal.
Ayan, pwede natin padaan sa taas. So dahil nakabili na rin tayo ng bago, ayan, palitan na rin natin siya. Pero yun, pwede natin gamitin ng ilang beses yun. Ito yung bago natin, ayan, medyo namumuti. Ito yung parts code nya guys, 41 pesos siya. Tapos yung isang bilog na o-ring, 140, medyo bilogan. So dito na lang natin papadaan sa taas yan. Tignan nyo rin yung orientation. Ayan, itong part na to, ito yung sa taas. Tapos itong parang may awang dito, yan yung nakapababa. Pasok lang natin dyan. Hindi naman maselan to guys eh. Yung maselan, ito. Ngayon, yung pinakamahirap na part dyan, yung paglalagay dito. So ito kasi, itong o-ring na to, kailangan mag-swak po siya dito sa part na to. At ma-shoot po natin itong ating mga fuel pump. Ayan, dito yan nakasit eh. Dito yan nakalagay. So, medyo masikip lang talaga yan. Ngayon, may times na parang umiipit siya, lumuluwa. Pero yun yung ano ko dito, tips ko dito, lalagyan natin ng konting grasa dito sa pinakanguso para smooth lang yung paglagay natin nitong o-ring tsaka yung fuel pump. So ito yung grasa natin guys, konti lang, hindi ko ubusin yan. So dito ko siya iano sa nguso ilalagay, pahid lang natin sa nguso. Huwag natin hayaan na pumasok sa loob ng ating mga gas tank. Mako-contaminate yung gas natin. And dyan lang sa labas guys. Wala namang epekto yan kung hindi naman makapasok. Ingat-ingat na lang kayo sa paglalagay. Dito marami kasing sumusuko tsaka pumapalya sa paglalagay nito guys. Kasi hindi nila nailalak. Pag hindi nyo kasi nailak yan, hindi pumasok to. Tapos inipit nyo lang basta-basta nito. May tendency na lumabas yung gas habang nagdadrive kayo. Kasi may sisingaw siya dito. Ayan, naranasan ko yan guys one time. Nasa gas station, pinapultang ko. Tumutulo. So hindi siya mapupuno kasi may siwang. So yun yung tatandaan nyo. So tuturo ko rin naman sa inyo kung paano yung paglalagay tsaka ano yung palatandaan na nailagay natin siya na maayos. So yun, pasok lang muna natin siya. Unahin natin syempre yung huli po nating pinasok, which is yung floater. Tapos shoot lang natin itong buntot. And tansyahin nyo lang guys. Unahin ko ulitin ko. Ayan, floater. Tapos shoot nyo siya dito. Ayun yung uso. Tignan nyo na lang yung uso. Yun yung palatandaan nyo. Tapos shoot natin siya ganyan. Paside ulit kung paano yung paghugot natin. Tapos yung uso, nakatapat yan dito sa dalawang poste ng tornilyuhan. So check nyo lang maigi yung o-ring nyo kung nandito pa. Tapos wag nyo munang didiin, hanapin nyo muna yung kilit eh. Ayan. Tapos pipindutin natin siya ng dalawang kamay. So matinding persa to guys. Dapat sabay. Actually itong dapat na buong bilog, mapersa po natin para hindi siya lumuwa. So yan, tatry ko yung best ko para mailagay siya ng isang try lang. Medyo nagpupumiglas pa siya. So ingatan nyo rin na matamaan to habang nagpepersa kayo. O diba, hindi ko rin nakuha ng isang beses. So tatry ko naman, pasok muna yung o-ring dito sa ilalim. Tapos lalagyan ko ng grasa itong ilalim. Para ito yung dudulas papunta dito. Kasi yung o-ring natin, nakalagay na siya eh. Ayan o, nakapaikot na siya. Tapos ingatan nyo rin malagay ng gasolina para hindi siya lumambot tsaka mag-expand. Ang grasa papunta dito sa ilalim. Ayan, kung saan papatong yung o-ring natin. Konting-konti lang yan guys. So yun, lagay na natin ulit. So nalagay dyan yung o-ring, nasa ilalim na. Try natin itulak. So isentro natin, make sure sentro natin. Hanapin ko lang yung kilit eh. Medyo mahirap talaga to. Yun, lumubog na siya guys. So tumunog lang siya ng konti. At pag nakita nyo medyo flat na siya, kapag flat na siya all sides, okay, goods na yan. So kapag may part pa na nakaangat, hindi pa siya goods. So dinidinan ko lang kasi kumakawala siya guys. So lagay lang natin agad yung lock para yun, maipit na siya at di na siya umangat. So naglalaban talaga siya. Pero yun, flat na siya, nailubog na po natin ng maayos yung o-ring. So wag nyong titigilan hanggat di po lumulubog yan guys. Kasi pag nakaangat po, yung isang side po niyan may part na nakaangat, may siwang dito, sisingaw yung gas, sayang yung gas, lalo na ngayon mahal yung gasolina. So kahit nasa tangkiyan, lumalabas po yan nang hindi natin alam. So yung ganito, safe na safe yan kapag flat na flat na. Ayan, sa orientation, ayan, nasulat lang naman up. Ito yung nasa ibabaw, hindi siya nakaganyan guys. Pwede magkabalik yan, pwede to dito, tapos pwede to dito. Tapos lagay lang natin yung tornilyo.
Tapos yung ginagawa ko, yung paghigpit ko sa kanya, diagonal. Unahin ko muna dito sa taas. Upper right, tapos lower left. Criss-cross. Para pantay po niyang madiin. Kasi baka umangat tong isang side guys. Tapos mamaya ililigtas natin. Alugin po natin tangke guys. So for peace of mind din, para makita natin kung naglilik. Kasi kung may leak po yan, may butas, makikita agad natin. So para hindi na umabot na habang nasa biyahe, dun pa lang natin makikita siyang naglilik. So tamang higpit lang kasi may mga nakikita ako napuputulan yan. So hand tight lang yan guys. Yan, all goods na. So leak test tayo. So dito yan magkakaroon ng leak if ever man, kasi ito yung part na pababa. Diyan aagos yung gasolina natin. So try natin guys. Yung gasolina niya medyo mataas pa naman, no. Nasa 3 bar pa eh. Try natin. Ayan, alugin natin ng todo. And for safety, peace of mind. Ayun, kung makikita nyo, wala namang umagos dito. Kasi kung may leak yan, aagos yan dito guys. Pero ngayon wala naman, no. Ayan, inalog ko na ng todo. Ayan, naririnig ko nga yung gas umaalog sa loob eh. Ayan, all goods na tayo. All goods na tayo. Malinis na yung nasa loob na fuel filter natin. So for idea guys, mga after 10k odo, pwede na kayo mag-decide kung gusto niyo siyang palitan. Sa atin 13k odo. Medyo marumi na, pwedeng mapaaga tayo ng 12. Pero wag lang tayo bababa ng 10k odo kasi masyado pang bata yon. So for idea, every 10 to 15k odo, palit tayo ng fuel filter. Kasi marumi na yan. Ayan o, kung makikita nyo. Dami nang nasa loob niyan. Medyo marumi na yan. Tsaka, ayun yan sa kulay nung bagong fuel filter natin. So yan, sa ganyang paraan, safe na safe yung fuel injector po natin. Ibalik lang natin to, tignan natin kung may dumi. Ayan, linisin lang natin ng konti. So dito guys, maselan to ha. Huwag nyo hayang may makapasok dun sa pinakabutas. Kasi dedirekta yan doon sa fuel injector natin. Sobrang liit lang ng butas ng fuel injector guys. Kaya ingat-ingat kayo. Ayan, pasok lang natin. Tapos, lagpas natin siya doon sa part na to. Itong uka. Tapos pindutin natin tong lock. Ayan, pindot. Tapos, itong sensor niya, dugtong lang natin. Tapos try natin on yung motor kung tutunog itong fuel pump natin. Pag tumunog yan, all goods, walang problema. Sususi ko yung motor, pakinggan nyo, may maririnig kayo parang umano sa loob, tumunog, ungol, parang mahina lang. Ayun o, parang ground lang siya na sobrang hina. So gumagana, try naman natin start syempre. Yun, all goods, gumagana yung motor natin. Wala tayong naging problema. Also, hindi na po natin need i-reset yung ECU po natin kasi wala naman po tayong ginalaw dito sa pinaka-sensor po natin dyan. So syempre after nyan, babalik lang po natin mga cover natin. Unahin lang natin yung upuan, tas yung front cover, tas yung cover dito sa taas. Tas all goods na tayo nun. So yan, all goods na. Balik na po natin yung mga cover, yung upuan, at napalitan na rin po natin yung ating mga fuel filter, o-ring, at saka yung dust seal. So ganun lang kasimple guys, pwedeng nyong i-DIY, kailang gumawa basta may mga tools lang kayo. At also lakas ng loob, napaka basic lang naman po nyan guys. Pangan nyo na lang po yung ibang 15k odo series po natin na PMS dito sa Honda Click version 3 ng kapatid ko. So ilalagay ko rin po lahat ng mga link natin, yung genuine na fuel filter at mga o-ring dito sa description po natin. Check nyo na lang dyan. So yun lang muna para sa video nito. The more click, the more you know. Palit fuel filter para sa ating mga Honda Click version 3, version 4 at Click 160. Same lang naman kasi yan guys. Ayun lang, bye bye.